searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, O God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila. We worship, we glorify your name.
Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, our Father, oh, worship the King of Kings, the Lord of Lords, our Jesus, our friend. Oh, hallelujah. Oh, let your presence dwell in this place, oh God. Lahat ng papuri sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat ng pagsamba ay sa iyo lamang. Oh, lahat ng pagluwalhati ay sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan. Luwalhati ka ng iyong mga anak. Hallelujah! Oh, pwede kang sumayaw. Pwede kang kumita. Hey!
sa iyong mga anak, Panginoon. Nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan. Katapatan mo, tunay at dakila. Nagdidiwang, Panginoon, ang aming mga puso sa iyong dakilang katapatan. Oh, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aking puso, sa aking buhay, ang paborit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka.
Hallelujah. Continue to worship Him. Tunay nga po, Panginoon, wala kang katulad. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Karapat-dapat lamang na aming ibigay sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Kaya sa oras na ito, O Diyos, Lord, we welcome you in this place. We honor you. We lift up your name. Oh God, you deserve all our praises and thanksgiving. Dahil ikaw nga ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya na patuloy po naming nararanasan sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa makalayaan na meron po kami sa umagang ito. Na tunay nga, O Diyos, ikaw ay aming napupuri, nasasamba, nadadakila. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na iyong inihanda sa bawat isa po sa amin sa araw na ito. Lord, we are so excited, O God, na maranasan ang mga bagay na ito po, Panginoon. Ama, minsan pa, O Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming pong gawain sa oras na ito. Kayo ang kumilos, kayo ang gumalaw, at wala pong ibang maitaas kundi ang iyong dakilang pangalan lamang sa aming pong kalagitnaan. Panginoon, sa iyong lingkod na gagamitin upang maghahayag ng iyong salita. Lord, langisan mo ang kanyang mga labi upang ang bawat salita na lumabas dito ay mga salita mo na nagbibigay ng buhay. Mga salita mo, Panginoon, na nagbabago ng buhay. Mga salita mo, Panginoon, Lord, na nagbibigay ng pag-asa. At ang salita mo, Panginoon, na punong-puno ng katagumpayan. Kaya, Ama, minsan pa, O Diyos, ihanda mo ang aming mga puso. At tunay nga, paligan, kami aalis sa lugar na ito na kami iyong pinagpala. Lord, kami aalis sa lugar na ito na ang aming pong sitwasyon ay hindi na kagaya ng dati. Na ang aming pong buhay, Panginoon, ay hindi na kagaya ng dati. Kaya, Ama, minsan pa, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y natutuwa na katabi kita ngayon. Hallelujah! Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi sa bawat isa, walang pinakamainam na lugar na dapat nating puntahan kundi sa bahay panambahan. Dahil nandoon ang presensya ng Diyos. Kasi kung nasaan ang presensya ng Diyos, mararanasan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapayapaan, mararanasan natin ang kagalingan, mararanasan natin ang katagumpayan sa presensya ng ating po Panginoon. Kanina pa ho ay nandito ang presence ng ating pong Panginoon. Kanina pa kumikilos ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya i-welcome po natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Amen. Praise God. Mainit sa labas, pero lalong pag-iinitin ng Panginoon ang ating pong kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong tatanggapin at matatanggap at mapapakinggan sa umagang ito. Tayo po ay lubos na pinagpala ng ating pong Panginoon dahil sa umagang ito, higit sa lahat, nandito ang kanyang presensya at ganoon din po, meron po siyang lingkod na kanyang pinadala sa ating pong kalagitnaan upang magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi ko na po ito in-announce sa ating pong GC dahil nais ko po na sa araw na ito ang mapagpapala ay yung kusang loob na dumako sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon. Amen?
Kaya mapalad po tayo, nakapag-desisyon po tayo na sa araw na ito, tayo ay dumako sa bahay panambahan ng Diyos upang magpuri, sumamba sa Kanya at higit sa lahat tumanggap ng Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Amen? Sa panahon na meron po tayo, sa kalalagayan na meron po tayo, wala tayong ibang pangahawakan kundi ang mga pangako ng ating pong Panginoon, ang Kanyang salita. Dahil maliwanag ang sinasabi po ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but His words will remain forever. Wala talaga tayong pwedeng panghawakan kundi salita ng ating pong Panginoon. Yung ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay hindi na po kailangan ng mahaba pang introduction dahil hindi na po siya bago sa atin. Ay talagang ginagamit siya ng ating pong Panginoon. Recently lang siya po ay nanggaling sa Ilocos Sur kung saan ay siya po ay nag-conduct ng mga seminar and conference doon sa lugar na yon. At sa susunod na mga araw, I think Huwebes yata, ay pupunta naman sila sa Mindanao para doon po ay ipangaral ang salita ng Diyos at sila ay patuloy na gamitin mag-asawa ng ating pong Panginoon dahil end of this month sila naman po ay pupunta sa Hong Kong at saka sa Macau. So, without further ado, His church family, palakpakan po natin ang lingkod ng Diyos, Evangelist Wilbert Bado. Praise the Lord. Salamat po. Reverend Pastor Fair, long-time friend and compadre forever. Amen. Palakpakan sa Panginoon. Parang palakpak ng natalong barangay chairman yan. Yan naman parang palakpak nung kamukha kong artista na si Piolo. Pwede ba yung para kay Lord? Pinapasaya ko na yung sarili ko. Amen. Pero nung payat pa ako, ang kamukha ko si Jano Gibbs. Amen. Hindi si Piolo. Siyempre, salamat sa buhay ng pamilyang ito. Nung walang-wala pa si Pastor Per, magkasama na kami. Ang maganda, umaapaw ng blessing niya. Ganun pa rin. Hindi nagbago. At siyempre, si Pastor Julie, di ko alam, anointed pa lang mag-praise and worship ito. Alala ko nung not to flatter you, nung nagpatotoo ka sa TV, sa konyon? Sa, anong tawag doon? Kay Gob? Marami. Hindi ako umiiyak, ngayon lang ako umiiyak nung nagpatotoo ito. Kasi, yung kanyang malakas ang presensya. Ang magpapaiyak sa'yo, hindi yung damdamin mo. Pag tinats ka ng presensya ng Lord, magkahalong iyak yun sa kasaya. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, masaya ka ba? Sabi ng Psalm 16, verse 11, in His presence, there is fullness of joy. Sabi natin, joy. Napakalaga na masaya tayo. A merry heart, do it like a medicine. A broken spirit, dry at the bone. Ibig sabihin, pag masaya ka, malayo ka sa kanser. Amen? At ikaw ay laging masigla. At ang sabi ni Paul sa Philippians 4:4, nung siya nakakulong sa dungeon, rejoice in the Lord. Sigaw natin, always. Always. And again, I say rejoice. Bago ka pumunta sa church, masaya ka na. Pag uwi mo, masaya ka na naman. Wala kang pera. Alam mo ang problema ng tao, 5. Pera, kwarta, salapid, atong at atik. Amen? Pag wala ka doon, pag may Holy Spirit ka, masaya ka pa rin. Palakpakan natin ang Panginoon. At siyempre, binabati ko ang eredera. Amen? One and only, tagapagmana. Amen? Praise God. Sigurado na yan. At siyempre, future attorney yan pag gusto niyang ituloy. Amen. 4 years na lang, tuloy mo na. Sabi ng mga kamag-anak ko, ng pamangkin ni Sister Lani,
Parang awan nyo na tita, huwag nyong pakuhanin ng medicine mga anak nyo. Kasi pala, hindi lang review ang kailangan mo, memorize mo, libro-libro. Amen? Eh kung ako sa inyo, memorize nyo na lang yung Bible. Amen? Sigurado pa kayo doon. Maraming doktor, napraning lang. Amen? Praise God. Handa na po ba kayo? Aba, himala, meron ng monitor. Amen? Praise God. Pag dineclare ng great man of God, totoo po yan. At syempre po, i-cover niya kami sa prayer kasi alam naman ni Pastor Per na evangelist ako. Sabi ng mga anak ko nung bata, paano yung evangelist? Yung alis ng alis ka ko. Ba't ka alis ng alis? Kasi evangelist. Amen? Ang pastor, iba yan. Ino-nurture ka talaga. Talagang i-mentor ka face to face. At ang gawain niya, magbibinyag, magkakasal, pag namatay ang membro, ililibing pa rin niya. Amen? Walang iwanan. Di gaya ng evangelist, pag preach ko mamaya, hindi nyo na ako makikita. Amen? Ganon ang evangelist. Aalis ka agad. Amen? Anyway, let us go direct to the point. Ang ating topic ay GAP. Sabi natin GAP. Sabi natin, God answers prayer to the righteous like you. Lahat nga ng righteous, itaas ang kamay. Lahat tayo righteous. We are made righteous because of the blood of Jesus. Dahil righteous ka, pag nag-pray ka, huwag mong sabihin, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Ganyan pa rin ang prayer mo. Dati hindi ka karapat dapat. Amen? Pero nung hinugasan ka na ng dugo ng ating Panginoon, karapat dapat ka, and you are God's beloved. Palakpakan natin ang Panginoon. Be conscious that you are righteous. Pag hindi mo alam na righteous ka, marami kang mamimiss na blessing. Sabi niya, tignan natin yung point number 1 natin sa 2 Corinthians 5:21. Medyo wala ito. Dito ako titingin. Divine exchange. Sabi natin, divine exchange. Divine exchange. Basahin natin ang 2 Corinthians 5:21. Everybody read, go. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Hallelujah. Everybody say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabay-sabay, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Isa pa, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Para mag-sink in, isigaw natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Yan yung biyaya ng Diyos. Ikaw, makasalanan, kinuha niya yung kasalanan mo. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan upang ikaw ngayon ay maging katwiran ng Diyos. Yun po yung divine exchange. Nagpalit kayo. Kaya pag tinignan ka ng Diyos sa mga yon, si Jesus na ang makikita niya sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Eh kung ang ipagigit mo yung sarili mo lang katwiran, lagi kang kapos araw-araw. For all have sinned and come short, laging short, for the glory of God. Yung pong righteousness na yan, imputed po yan. Pag sinabing imputed, yung righteousness na yan galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Kahit araw-araw kang magpakabait, pag wala si Jesus, yung katwiran mo ay parang basahan lamang na marumi. Tama ba? Naunawaan niyo? Yung righteousness, katwiran nyo. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay malinis na at may katwiran ka na nagmumula sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat malaman niyo yung revelation ng divine exchange. At the cross, everything changed. Everybody say, at the cross. At the cross. Everything changed. Nagbago ang lahat na. Ang new covenant, ang old covenant, napakahirap mamuhay.
Selective lang ang mga pinopospos ng Holy Spirit. Pero sa New Covenant, nung tinanggap natin si Jesus, outpouring ang Holy Spirit. Amen? The New Covenant is a better covenant. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Inaway ka ng asawa mo, sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sinigawan ka niya kanina, munti ka nang dumating, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Consciousness. Bibigay ka na lang, sasapakin mo na lang yung may atraso sa'yo. Naalala mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi pag conscious ka, righteousness ang lalabas sa'yo. Hindi galit po, tinanakit, sama ng loob. Alam niyo ba yung sama ng loob? Masama na, nilagay mo pa sa loob mo. Amen? Dapat sama sa labas lang. Amen? Praise God. Tignan niyo mga taong walang sama ng loob. Ang gugwapo, ang gaganda. Tignan mo yung katabi mo. Ako 60, magsi-61 na. Tignan niyo. Dahil wala akong sama ng loob, parang 60 lang. Amen? Palakpak muna para sa Panginoon. Be conscious of your righteousness. Declare your righteousness. Lagi mong idideklara. Bakit? Maganda pag dinideklara mo na kukuha yung pananampalataya mo, na-activate. Dahil alam mong righteous ka, kakampi mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Point number 2. Be established in righteousness. Sabi natin, establish. Establish. Etong church na ito, alalim ng foundation, dahil establish, dumating man ang earthquake, hindi matitinag o magigiba. Ganyan kapag establish ka ng righteousness. Tignan natin, ang mga sumusunod na talata from verse 13 hanggang 17. Verse 13 muna. Anong meron pag-establish ka ng righteousness? Everybody read. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Ito pa pag-establish ka? Diyos mismo magtuturo sa mga anak mo. At ang sabi pa niya, may bonus pa, and great shall be the peace of your children. Kita mo yung anak nila, si Precious, mapayapa. Amen. Malayo pa kami, nakarating. Nakangiti na. Lalo nung nakita niyo yung Dunkin Donuts, saka yung yung pizza. Amen. Hindi naman niya kinain. Ayaw na niya ata. Mukhang nag-intermittent din, kagaya ko. Ako, good news. From 120 kilos, 103 na lang ngayon. Amen. Malapit ako makapag-tuck-in. Idol ko si Pastor Per sa katawan. Amen. Malapit na yan. Yung asawa kong mentor ko, sabi niya, ang sexy-sexy ko. Ikaw naman, ang bundat-bundat mo. Dapat parehas tayo. Amen? Praise God. Yung anak namin, si Jeremiah, nag-intermittent din. From 20 kilos ang nawala. Dati lang ng damit ko, masikip na sa kanya. Amen? Ngayon sabi ko, i-apply nga natin yung intermittent. Madali lang. Huwag kang kakain sa umaga. Ang tubig lang, hot water o lemon. Ngayon, pag ang kain mo, tanghali at gabi, hatawin mo. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Ganun lang yun. Verse 14. Word of God. Go. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Kita mo, pag-establish ka ng katwiran, alam mong matuwid ka, you shall be far from oppression. Hindi ka ma-oppress, hindi ka madidepress, kahit bullying ka, hindi tatalab, kasi you are the righteousness of God in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. For you shall not fear. Everybody say, no fear. No fear. Dapat hindi ka natatakot. Naalala ko yung kwento ni Pastor Alani nung nag-share siya sa Ilocos. Nag-altar call yung pastor. Lahat ng takot na sa asawa sa kanan. Lahat ng hindi takot sa kaliwa.
Sandaan mahigit sa kanan. Mga takot. Iisa lang sa sa kaliwa. Sabi ng pastor, sigurado ka ba? Nandiyan ka? Opo. Bakit? Inutusan po ako ng asawa ko. Praise God. Amen. Everybody say no fear. For God did not give us the spirit of fear, but He gave us the spirit of power, love, and sound mind. First, sa mga talata yun. Timothy, 2 Timothy 1:7. Alam mo, pag tumatanda ka, dati, machine gun ang hawak ko. Ngayon, 45 na lang. Amen? Hallelujah. So makikita natin, no fear. Dapat hindi ka natatakot. Pandemic, ang daming natakot. Maraming namatay, hindi dahil sa pandemic, dahil sa takot. Amen? Gera na naman daw. 2025, pagsasabayan daw, according to intelligence report, ng mga magigiting nating kapulisan, sundalo, pagsasabayin na kunin ang pasasabugin ng Pilipinas at Thailand. Pero ba't ka matatakot? Diyos ba sila? Amen? If God is for you, who can be against you? Kaya sabi ko kay Pastor Fer, pwede mo ba akong bigyan ng kalating hektarya dyan sa likab? Dyan na kami tatanda nila Kahit di mo natituluan, sa'yo rin yun. Dyan lang kami kasi sentro ito punta kami ng Vizcaya, Isabela, dyan ang pamilya namin Punta rin kami sa Manila, malapit lang. Ilocos, ang dami kong ministeryo dyan, mga Ilocanong pastor. Amen. Praise God. Pag si Pastor Per, pinayagan niya yun, dito na ako titira, kapit-bahay ko kayo. Amen? May palakpakan muna natin ang Panginoon. Yung isang pastor naman, sabi niya, hindi ako natatakot, magunaw man ang mundo. Kahit katapusan ng mundo, natatakot ako sa katapusan ng buwan. Amen? Bakit? Ang daming bayarin, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi, takot ka ba sa katapusan ng buwan? Andiyan si Judith. Amen? Andiyan na lahat. Dapat di tayo natatakot. When you are established in righteousness, no fear, mga kapatid. Palakpakan natin. Ay, ang ganda yung topic na ito. Maniwala kayo. Hindi alam ng iba yan. Praise God. Verse 15, go! Indeed, they shall surely assemble, but not because of me. Whoever assembles against you shall fall for your sake. Kita mo? Yung mga nagtulong-tulong laban sa pastor o sa kanyang mga lingkod, hindi sila magtatagumpay. Bagsak kagad, They shall fall. Ang pastor, tutulungan natin, hindi natin pagtulong-tulungan. Amen? Mahal ba natin ang pastor at pastora natin? Sabihin nga natin, we love you, Pastor Per, Pastora Julie. Sabihin niyo nga. Galing sa ilong, amen? Dapat makasan nyo, pagmahal yung pastor nyo. Yung iba, hindi minahal ng pastor. Ang daming endangered species na ngayon ng pastor. Lahat ng mga pastor, nag-aalisan na. Nagtrabaho na yung iba. Yung iba, nagmamanicure, pedicure. Amen? Magulat na kayo pag gumagano na si Pastor Per sa kalagitnaan nyo kasi hindi nyo sa mga... Mahal ba natin ang ating pastor? Sigaw natin, we love you, Pastor Per. We love you, Pastora Julie. Yan. Dapat yung love, ina-affirm yan. Hindi lang sinasabi. Ano kasunod? You shall fall for your sake. Verse 16. Behold, I have created a blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created the spoiler to destroy. Ganun pala. So yung mga armas na malalakas ngayon, galing pa rin sa Diyos pala. Siya pa rin pala yan, yung mga ginamit nilang mga bakal na yan Diyos pa rin ang nagbigay ng wisdom sa kanila. Ngayon, last verse, tignan natin yung 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment,
you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Saan galing ang righteousness? Their righteousness is from me. Ibig sabihin, hindi mo righteousness. Yung taglay-taglay mo na righteousness, galing mismo sa ating Diyos. Naunawaan po ba natin? When you are established in righteousness, brother and sister, no weapon formed against you shall prosper. Palakpakan natin ang Panginoon. This is the heritage of the servant of God. May mana ang mga lingkod ng Diyos. Hindi ka basta-basta nawawasakin ng dyablo. Hindi siya makakaporma sa buhay mo. Why? You are the righteousness of God in Christ Jesus. And no weapon formed against you shall prosper. Yung mga nagbibintang sa'yo ng hindi totoo, titiklop yan. Huwag ka nang mag-alala. Vengeance is mine, says the Lord. I will fight for you, says the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kita nyo, ang yaman ng word, revelation ng righteousness. Next slide. Reigning in life. Everybody say, reigning in life. Reigning in life. Ibig sabihin, magtatagumpay ka sa lahat ng mga labanan sa buhay. Amen? Basahin natin. Romans 5:17. Malakas. Go. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Righteousness is a gift. Basahin nyo. Ang righteousness, gift yan. Righteousness it is not a doctrine. It is a person. The person of our Lord Jesus Christ. Di ba may kanta tayo, Pastor? Lord, you are my righteousness. Di ba may kanta ganon? I worship you, Almighty God. There is none like you. Unawain nyo na regalo yan. Yung righteousness. Galing sa langit yan, sa ating Panginoon. At ang sabi niya diyan, you will reign in life. Everybody say, reigning in life. Reigning. You will reign over sicknesses and diseases. You will reign over poverty. You will reign over lack, oppression, depression, hopelessness, despair. You will reign in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa ito tabi, saan ka pa? Kay Jesus na. Amen? Yung iba talo eh. Umaga pa lang talo na. Awanti kwarta. Amen? Dapat umaga pa lang. Tandaan mo dahil righteous ka, ang Panginoon ang kasama mo. You will reign in every circumstances. Palakpakan natin ang Panginoon. Last point. Alam mo naman pag evangelist, may silang mag-preach. Blessed are those who preach short, for they shall be invited again. Amen? Kita mo, nakalima na ata ako dito. Kasi kapag mahaba, sasabihin ng pastor, hindi pwede, maraming naka-line up. Amen? Alam mong evangelist, pag hindi in-invite yan, mga anak ko nung pinapalabas sa school, walang pamasahe, walang pantuition. Ang evangelist, pag hindi in-invite, walang income yan kasi hindi gaya ng pastor na may kinsenas katapusan. Ang evangelist, ang uno pa lang, sumusweldo na yan. Amen? At walang katapusan. Amen? Yung anak namin pinalabas sa school dati, umiyak si Carissa. Walang pantuition. Buti si Precious, provided the pantuition. Ano? Isa lang siya. 1,000 ang pamasahe araw-araw. Saan mo kukunin nyo kung evangelist ka? Kaya si Pastor Per, hindi na ako ini-invite. In-invite ko na sarili ko. Amen? Sabi ko, invitahan mo ako dyan. Para may pamasahe kami sa Mindanao, saka sa puntang kwan. Papuntang 1 month, 4 days kami sa Mindanao. 1 month kami sa Hong Kong, Macau, sama ka. Nandun si Jeremiah.
Eh grabe, hindi namin alam. Ang mahal sa kwan, sa Hong Kong, Macau, yung tirahan. Ngayon kung makikita na ka sa Mission House, 20 kayo nandun, isa lang CR. Pag humilik yung 5, hindi ka na makakatulog. Amen? Ganyan. Kaya kami, nag-hotel kaming mag-asawa kahit mahal. Yan ang aming pananampalataya. Galing din kami sa Europe. Kinukompute-compute namin. Aba, ang mahal. Wala naman kaming pera. Umabot na kalahating milyon ang bill namin. Lahat. Pamasahe pa lang, 180,000 pare. Kung natakot ka, you are not training in life. Amen? Hindi ka magtatagumpay. Dapat walang takot sa mga anak ng Diyos. Palapakan natin siya. Ito pinaka-powerful yung point number 5. Ito, number 4. Everybody read. Pray like Elijah. 16 to 18. Read. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as you are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Hallelujah. Therefore, confess your sin to each other. Meron bang grudge ang bawat isa dito? Lapitan mo na yung kapatid mo kasi righteous ka. Amen? Dahil righteous ka, magagawa mo yan. Amen? Huwag mong iwasan pag merong, oh, I love you with the love of the Lord. Malapit ka na, bumuwelta ka pa dahil ayaw mo yung pagmumukha ni Bruja. Amen? Tanggapin mo yan. Sabi mo sa katabi, kahit ganyan ang ugali mo, kapatid ko. Kapit bahay kita sa langit. Kita mo, tinubos na yung Jesus ng dugo, tapos iiwasan mo. Amen? Praise God. Confess your sin one to another. Kaming mag-asawa, 40 years na kami sa June 5. Grabe. Dahil pa magaling ang performance namin, hindi. Lagi nga kami nag-aaway. Amen? Meron lang magaling magpatawad. Amen? At magsabi ng sorry. Sabi mo sa katabi, sorry na. Sa iyong asawa, sabihin mo, ang dali-dali. Ano? S-O-R-R-Y. 5 letra lang. Ang dami nang nagiwala, hindi marunong magsabi ng sorry. Buti pa si Gloria, I say sorry. Sabi niya, ano? Nag-sorry siya. Magagawa mo yan. Why? Philippians 3:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Sabihin mo sa iyong katabi, kayang-kaya natin. Kaya natin. Sigaw natin, kayang-kaya! Mas malakas, kayang-kaya! Text mo lang Sorry na medyo hindi maganda yung tabas ng dila ko kahapon. Amen? Di tapos na. Yung mag-asawa, dati yung asawa ko Sabi sa Bible, kapag kayo'y nag-away o nakipag-away, huwag nyo nang hintayin lubugan ng araw. Very conscious ako dyan. Nag-away kami ng umaga. Anong lubog ng araw? Alas 4. Dapat 3:59, okay na kayo. Amen? Pag nalubugan yan, karamihan, divorce, karamihan nag-iwalay. Ginagawa ko. Minsan, pag nag-away kayo mag-asawa, talikuran Nandun siya sa north. Nasa south naman ako. Pero ang ginagawa ko, unti-unti kong tinataas yung pako. Pag ginanong ko sa legs niya at sinipa niya, galit pa rin. Amen? Ulitin ko Pag di na niya sinipa, yun na yun. Amen? Okay na naman kami. Palagpagan natin ang Panginoon. Praise God. Palagpagan natin ang Panginoon. Tandaan natin, the prayer of a righteous person. Sino yun? Sabihin mo, ako yun. Binabanal ni Lord, naging righteous. Ano mangyayari pag alam mong righteous ka? May revelation na righteous ka?
Ang panalangin mo, yung makapangyarihan. Powerful. Pag si Pastor Per sinabi niya, demonyo ka, layas. Layas ka ganyan kasi makapangyarihan. Espiritu na kahirapan, layas. Lalayas yan kasi nga, powerful ka. Lahat nga ng powerful, itaas ang kamay. Sabihin mo, I am powerful. I am powerful. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, kahirapan. Layas. Yan ang powerful. Spirit of luck, go! Sabihin niyo. Spirit of God, go! Ayaw ng Diyos na kulang-kulang ka. Ano yung kanta ni Pastor Akala? Kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Amen? Dapat, yung power, gagamitin mo to demolish every stronghold. Kaya nga, you have the power and you have the wisdom. Yung wisdom naman, gagamitin mo to direct you every day of your life. Kaya sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. And all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Humingi ka ng direksyon, kailangan mo ng wisdom. Sino dito may girlfriend na, may boyfriend na? Huwag basta-basta. Hilingin niyo sa Lord, our God is a good matchmaker. Sino ba yung artistang Juan? Wala pang 10, nag-iwalay na. Ang gugwapo, ang gaganda. Mas updated yung asawa ko, siguro alam na yan. Amen? Praise God. Kita mo? Alam nila, hindi kasi ako ganong updated sa ganyan. Amen? Hallelujah. So, sabihin natin ulit, I am powerful. Because of Jesus. Malakpakan natin ang Panginoon. Sino ba si Elijah? Katulad din daw natin. Pikon din yun. Gustong magpakamatay. Tama ba? Na-depress. Sabi niya, ako na lang ang natitirang propeta. Hinahanting ng babae. Babae lang, tumiklop na. Ano? Ano pangalan nun? Si Juan. Si Jezebel. Babae pa lang, natakot na. Kunin mo na ako, Panginoon. Dumating na ba sa punto ng buhay niya? Kunin na kayo ni Lord? Alam mo, nakita ni Lord ang root cause ng depression niya. Pinadala ng Dunkin Donuts sa kapit niya. Kinain niya, lumakas. Sabihin mo, pag nadidepress ka, gutom lang yan. Kumain ka lang. Hindi na lalo mga Ilocano. May bagong lang dyan sa kalamansi. Mantika ng baboy, magkakatalo na. Diyan ako tumaba. Amen? Hallelujah. Parehas. Anong meron siya? He was conscious about the righteousness of God. Amen? Pag conscious ka, establish ka ng righteousness, sigurado, God answered prayer. Membro ka na ng GAP, katulad ko. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi mo, mag-member ka na ng GAP. Ano yung GAP? Lagi akong nagsusuot ng GAP kasi may God answered prayer. Pero hindi ko pa alam, ibang meaning sa akin yun. Guwapo ako, pre. Yun ang aking meaning dati ngayon. God answered prayer. Meron ka ba? Balik natin. Sabi niya, Elijah was a human being, even we are. Kaparehas lang daw, he prayed earnestly that it would not rain. Kita mo naman yung ganong prayer. Sabi mo, pray like Elijah. Pray like Elijah. Huwag uulan sa likab ng 3.5 taon. Ganun dapat. Patay ang pananim ni Pastor Pedro. Lugi negosyo, amen? Pero, i-reverse mo. Nung pinanalangin niya na umulan din. Ba't di niya panalangin na umulan kasi righteous kayo, papakinggan kayo ni Lord? Puro water pump lang. Malang kuryente. Sama-sama. Lord, umulan sa likab sa buong Nueva Ecija para sumaya ang mga farmers. Amen? Sabi mo, pray like Elijah. Pray like Elijah.
Sabi namin sa Panginoon, sabi ng asawa ko, dalhin mo naman ako sa Switzerland. Sabi, paano ko madadala ito sa Switzerland? Tinawagan ko yung kumpare ko, may kilala ka ba sa Switzerland? Meron. Ang bilis eh. Pumunta kami sa Switzerland. Ang mahal ng pagkain ng kapatid, huwag kang pupunta. Tinapay lang sa kakuan. Yung cheese na kumukulo, isawsaw mo, 4 lang kami, 8,000. Amen? Sobrang mahal yung Switzerland na yan. Amen? Pero pinarating kami ni Lord. Why? Hiniling namin, we prayed like Elijah, Lord, dalhin mo kami sa Europe, iba't ibang bansa, 6 na bansa. Nagkape kami sa Germany, nag-lunch kami sa Italy, pumunta kami sa Greece, nagtsaa, amen? And then, Spain, kumain kami na anong kinakain na natin, paella. And then, Portugal, pumunta kami doon. Ano pa yung pinunta nating bansa? Roma, ano? Kita mo, pag tinignan mo yung wallet mo, walang pupuntahan yun. Kaya sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Tumingin ka sa Diyos. Siya ang source. Hindi yung kwan. Nako, pag tumama ako ng kwan, loto, makaka-abroad ako. Pag tumama yung panalim ko, yung aking mga palayan, tinamaan ng tungro. Tungro ba tawag dito yun? Tinamaan ng kwan. Mga peste, wala. Kay Lord, sigurado tatama ka. Amen? Sabi mo sa katabi, may tama ka. Huwag naman, tatama ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kita mo? Bakit gumanda ang buhay ni Pastor Per at Pastora? They prayed like Elijah. Hindi yung Panginoon. Begging is not a prayer. Anak ka tapos ganun ka manalangin. Maawa po kayo sa akin. Dahil anak ka, iba dapat ang panalangin mo. Do not beg. Instead, demand. Mag-demand ka. Yung mga anak namin, pag pumunta sa amin, Papa, parang awa mo na, may 5 piso ka ba dyan? Hindi naman ganun mga anak namin. Minsan nga, kinakapkapan na lang ako. Minsan nga, gumaganon na. Kumuha ko sa pitaka mo, kasi anak. Amen? As many as receive Him, He give them the power to become the children of God. God is your Father. Abba, sabi natin, Abba, Father. Abba is an Aramaic word. The most intimate word that you can address God as a Father. Tatay mo siya. Hindi mo lang dapat siya Diyos, dapat Diyos mo siya at tatay mo siya. Naalala ko yung isang kwento. Yung mga diplomat, Pastor Per, nandun sa White House para i-meet yung presidente. Si Lincoln ata yun, presidente. Habang nakapila sila, ang tagal na, may tumakbong binatilyo, pumasok na lang. Hindi pumila. E di nagalit yung mga Nagalit yung mga nakapila na diplomat na may appointment. Eh yung walang appointment, pumasok. Eh nagbulong-bulungan sila, ba't daw gano'n? Sabi lang yung protocol nila, anak po yan ng ating presidente. Kita mo, pag anak ka, diretso lang. Sabi mo, diretso ka lang. Walang haharang sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami kaming panalangin. One time, naglalakbay kami na Atty. Joe. Tatapos ng crusade ko sa Balot Tondo. Nakasagasa kami yung 3 bata, naghilaan. Nakasagasa kami. Yung isa sumiksik sa ilalim. Tumama, dinig na dinig mo. Oh, nakpatay. Yung driver namin si Ricky, walang lisensya. Amen? Hindi namin alam, walang lisensya. Sa Del Pantondo, kinatok kami. Ginalibag sa loob ng sasakyan yung bata, walang mala. Alam ko, patay. Tamang-tama sa lab ni attorney, doon napunta, hindi na nakapagsalita si attorney, natulala na. Totoo yung kasama ko rin sa learning. And then, the Holy Spirit reminded me to pray like Elijah. Righteous ako eh. In the name of Jesus, come alive!
Umiyak yung nasa gasa. Tinakbo sa ospital. Negative, ni Galos wala. Pag uwi, may umiiyak na nanay. Kasi alam na niya, namatay yung anak niya, nabangga. Pagbaba ng bata, nanay, iyakapan sila. Grabe. Napakagaling. Sabihin mo, pray like Elijah. Pray like Elijah. Oh. Practice natin. Sabihin natin, kahirapan. Kahirapan! Layas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Galit po tinanakit. Galing po, pinanakit. Layas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pagpapala. Umulan ka. Ang hina, hindi narinig, amen. Pagpapala, lakasan mo na, amen. Umulan ka ng pagpapala sa tahanan ko, amen. Marunong kang mag-command. Asawa ko, sabi natin. Ano? Layas daw. Huwag mo palayasin ng asawa mo. Yung masamang espiritu, yun ang palayasin mo sa kanya. Espiritu ng Marites, palayasin mo yan ni Marisol, amen? At papayapa ang buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Conclusion na. Yung iba, tako sa mic eh. May mga pastor pag nakahawak ng mic, akala nila ice cream. Amen? Walang natatandaan. Sa hermeneutics, homiletics, yung homiletics, 3 points lang. Nasobrahan ng isa. Amen? Kasi hindi naman ako baptist. Amen? Holy Ghost preacher ako. Amen. Conclusion. Everybody read. Jesus' righteousness in you attracts blessing. Yung para kang magnetic, attractive ka. Sinusundan ka ng pagpapala. As you seek Him first in His kingdom, and all these things shall be added unto you. Amen. Pastor Paul, sinusundan ng pagpapala. Kagagaling ng Malaysia. Hindi naman niya hinanap si Gob. Barkada niya si Gob. Amen? Hindi kami naghahanap ng koneksyon. Lalo na yung koleksyon. Amen? Pag inuuna mo si Lord, susunod si Gob, mayayaman, maging mga kaperahan. Amen? Gusto mong sundan ka ng papala? Seek His righteousness. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, tumayo. Pakikanta ngayon yung walang imposible sa Diyos bago ako manalangin. We will pray like Elijah. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Pastora Julie, pakikanta nga. Amen. Sabi mo sa katabi, God answers prayer. God answers prayer. Isayaw mo na. Makikita mo, lahat ng pinalangin mo na hindi pa dumarating, darating na. Yung anak mo, pagkaway, huwag kang magulala, dahil righteous ka, pinakinggan ka ng Lord isang araw, preacher yung anak mo. Amen? Walang imposible sa ating Diyos! Woohoo! Declare natin! Yes, Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa po, walang imposible! Walang imposible sa ating Balik tayo Diyos. sa kayaw! Woohoo! Kaya-kaya niyang gawin lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap. Imposible sa ating Pagkain mo, you are the righteousness of God. Pag yung tatay mo, sinabi mo, wala. Para kang tukod. Amen? Sabi mo, galaw-galaw para di pumanaw. Galaw-galaw mo. Dito ka sarap. Habang mo.
kamay mo. Ano man ang panalangin mo sa oras na ito. Hallelujah. Personal mo panalangin. Pray like Elijah. Because you are the righteousness of God in Christ Jesus. God is going to answer all your prayers. Hallelujah. Buksan mo natin mo. Sige, open your mouth. Sabihin mo, yung mga panalangin niya. Yes, we're believing. Panalangin sa anak mo, sa asawa mo, Hallelujah. sa kabuhayan mo, sa mga pananim niyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Honorable Honorable I can feel the anointing of the Holy Ghost. The anointing to destroy every yoke. Yes. Hallelujah. Thank you for the revelation that we are righteous because of Jesus Christ. Hallelujah. Paunlarin mo ang mga kapatiran sa His church in the name of Jesus. Walang maghihirap. Magkakaroon ng mga milyonaryo para suporta ng gawain ng Panginoon. Ang mga walang trabaho, binigyan mo na. Amen. Ang mga nag-aaway na mag-asawa, inayos mo na. Ang mga nagre-repente, maging aktibo sa church. At higit sa lahat, open heaven upon them. I declare and I decree, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Hallelujah. And I wish above all things that you may prosper, even in good health, as your soul prosper. Hallelujah. Nasa kamay, damag-damag ang presensya ng Lord. Ito yung araw na ang panalangin mo ay tinugon na ng Lord. Come on, lapit na pa. Thank you, Father. You pray, Pastor Per, as the Holy Spirit leads you. Yes, hallelujah. Continue to worship Him. Open your mouth. Yeah. Buksan mo ang iyong mga labi. Honorable Secretary. Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito. Honorable Secretary. Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sige kapatid, buksan mo ang iyong mga labi. Bigkasin mo ang laman ng iyong puso. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Oh, rabababa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Ghost, Holy Ghost. Honorable Secretary. Hallelujah. Hallelujah. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Buksan mo ang iyong mga labi. Hallelujah. Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito. Yes. Hallelujah. Honorable Secretary. Hindi lamang niya pakikinggan ang iyong mga panalangin, kundi bibigyan niya ng kasagutan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Oo, salamat at muli nangusap ka sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming katwiran. Shalom. Salamat po, Ama. Thank you. Elijah is like us. Hallelujah. Kagaya rin kami ni Elijah, Panginoon. Shalom. The same God. Hallelujah. Ang Diyos na kanyang nilapitan, ang Diyos na kanyang hiningan, ay ang Diyos na nagpala sa Kanya, ay ang Diyos din, Panginoon, naming nilalapitan sa oras na ito. Ang Diyos din na siyang tutugon sa aming mga panalangin. Ikaw rin, Panginoon, ang Diyos na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Yes, Lord. Ikaw rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng aming pong probisyon. Salamat po, Ama. O rabababayan na si karabababayan. Sige kapatid, sabihin mo sa Diyos ang lahat ng nilalaman ng puso mo. Oh, Jesus. O lahat ng dinidisal ng puso mo, sabihin mo sa iyong Abba Father. Hallelujah! Sa iyong tatay
na mabuti sa iyong tatay, na mabait sa iyong tatay, na hindi matakot. Sabihin mo, kapatid, ang iyong pangangailangan, sabihin mo sa Kanya ang iyong kalalagayan. Siya ang mag-aayos ng iyong problema. Siya ang mag-aayos ng iyong sitwasyon. Siya ang kikilos sa buhay ng iyong mga anak. Siya ang magpapala sa iyong hanap buhay. Siya ang magpapala sa iyong mga pikirin. Siya ang magpapala sa iyong tindahan. Siya ang magpapala sa iyong mga negosyo. Siya ang magpapala sa iyong trabaho. At siya rin ang magbibigay ng increase sa iyong sweldo. Siya rin ang magbibigay ng increase sa lahat ng iyong kalalagayan, kapatid. Siya ang magbibigay ng solusyon. Hallelujah! Sa iyong sakit at karamdaman, siya rin ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan. Hallelujah! Siya magbibigay sa iyo ng himala. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. O Rabababayete, Shikarabababayete. Siya ang Diyos na mag-iingat sa iyo. O Rabababayete. Sige kapatid, patuloy kang lumapit sa Diyos. Patuloy mong buksan ang iyong mga labi. Ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Oh, Rabababayete. Shikararararayandarababayete. Oh, Rababababayete. Pasalamatan mo na ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa kasagutan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa iyong ginagawa na sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming sitwasyon. Hallelujah! Oh, Rabababayete. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rabababayete. Shikandarabababayete. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Believe, the Bible says, believe, confess, receive. Mark 11:22 to 24. Umikot kayo, yakapin niyo ang bawat isa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. May pitaya sa bawat isa sila. Mga 5 katao, yakapin mo. Umikot kayo. Go around. Patama mo ang pag-ibig ng Lord. Hindi, kaya lang matintingin mo lang. Hugging is a powerful tool. Hallelujah. Mga kalalaki yan. Sige, mga asawa mo naman yan. Ito, pwede mo lang hugging. Yes, go around. Huwag lang isa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Lahat na kalalaki yan dito. Kaya kapit ko sa isa. Lalo ba? Pastor ka, kaya kapit. Yung mga hindi po naiyak na kalalaki yan, pumunta dito. Yes. Ito po, saka, libre po ito. May importa kayo na kalalaki. Hallelujah. Thank you. Pastora Julie, yakapin niyo siya. Thank you, Father. Masaya pa kayo? Lahat ng pinagpalang sumigaw ng praise the Lord. Praise